your presence to receive the message of the resurrection. Anamon po ginampo niya nakaagahon, O Diyos. Naabrihan mo po, Panginoon, ang amon mga tagipusoon para maintindihan po namon ang kapangyarihan sa imo pagkabuhay. Na di lang namon ini ginasilibrar tuig-tuig, kundi magkaigway ni sen personal na rema, kag pagkaintindi, Lord God, because we know the power of the resurrection will save our lives, will change our life, O God, into new perspective of life, O God. That's why this morning, allow us to experience your power, allow us to experience your Holy Spirit that will move in our hearts, that will change our hearts, O God. Thank you so much, and we declare your victory today. And every one of us here, in the name of Jesus, I declare your precious blood in the cross of Calvary, that every one of us here will receive the message of your kingdom. Thank you, God. We honor you and we glorify you in Jesus' name. Everybody say it. Amen. It's a very important message that you're going to receive this morning. It's the most important message na dapat ma-receive ng isang naniniwala kay Kristo. Do you believe in Christ? Amen. Yes, indeed. Aning-aning ka mo. That's the reason why we are here. So, ready na po? Ready na? Yes. Okay, sabi sa katakin mo, pamati kitan mayo ha? Ingkod pamati, kag pauli na pinagpala. Amen? Yan. Okay, ngayon, let's go to the Word. Pag-aralan po natin, tapusin po natin ito ngayong third week sa yung finished work of Christ. Napansin niyo po yung cross natin, wala pong tao dyan. Kita niyo po walang tao? Bakit? It's a symbol of resurrection. Na ibig sabihin, yung pinako doon, kailanman hindi na pwedeng ipako muli. Hindi yung taon-taon may napapako dyan. Hindi pwede. Kasi sabi ng Bible, once and for all, He died for us. And He offered Himself once, isang beses lang. And it is enough. Wala na pong puro panatigo, wala nang pinitensya. Why? Enough. That is enough. Amen. So, ngayon, let's go. Ngayon, pag-usapan po natin ito, yung tagumpay ni Kristo, tagumpay natin. Okay, yun ang pag-uusapan po natin. Kailangan maintindihan natin to dahil gusto natin lahat tayo mananagumpay sa mundong ito. Because this earth is surrounded by the devil, by demonic forces. That's why we need to be victorious. Kasi kung hindi ka victorious, alam nyo po, you will be a casualty. Maraming mga Kristiyano, they are Christian but they are casualty of the war. War of spiritual war. Pag sinabing casualty, hindi marunong lumaban. Kaya dapat yung Kristiyano, marunong lumaban kay Satanas. Amen? So, bakit? Dapat natin maintindihan, design ng Diyos na tayo magtagumpay. From the very beginning that Adam and Eve created by God, gusto niya dapat mananagumpay. But when sin entered into the earth, alam niyo nangyari, nanlupaypay. Kaya yung taong makasalanan, hindi makaharap sa Diyos. Bakit? Tingin niya sa sarili niya talagang, pero hindi niya alam, there's a demonic forces behind him na talagang pinupush siya. Kaya dapat walang Kristiyanong talunan. Amen? So ngayon, i-apply natin to ha, pag-aaralan natin to at dapat maranasan natin to. Starting from this sermon. Okay. Christ's victory is mine. I-personalize po natin. Christ's victory is my victory. Come on, let's feel it. Christ's victory is my victory. Claim it. Christ's victory is my victory. Dapat ganun tayo katapang. Isa pa, dapat medyo matapang. 1, 2, 3, go. Christ's victory is my victory. Every time the enemy comes to you, then face him. Okay. May tatlo akong ituturo sa inyo na every time na pupuntahan kayo ng kaaway, ito po ang ipapamukha nyo sa kanya. Amen? Matagal na kayong pinagsasampal ng kaaway. Ngayon, kayo naman. Ready na? Oh, ngayon, wala nang demonyo na tatagumpay sa iyo. Amen? Yes, okay, ngayon. Tingnan po natin ito. Kasi ito po ang dahilan. Naalala niyo po, ito po ang rason bakit tayo nag-celebrate. This is the reason. Sabi ng Bible, nung madaling araw, linggo ng madaling araw, ngayong araw na to. Kasi ngayon ang celebration natin, ang Panginoong Hesus, kanginang umaga. Kung araw na to, kanginang umaga. So, ito pong nangyari. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, sino yon? Si Maria Magdalena na pumunta dun sa Panchon. Mabisaya kita. Panchon. Alam niyo Panchon? Sementeryo. So, pumunta sila para bisitahin yung ang Panginoon na nilibing. At sabi doon, ngunit mayroong anghel. Pag sabi anghel, it's not, hindi po siya man. It's not a human being. He is from the heaven. Mayroong anghel pumunta at ang sabi, huwag kayong matakot.
At ang sabi dito, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako saan Biyernes. Sinong hinahanap nila? Yung pinako. Ngayon, ito ang sabi ng anghel, wala na siya rito. Sino nagsabi? Okay. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling gaya ng kanyang sinabi. Bakit? Halikayo, tingnan ninyo ang hihinimlayan niya. So sabi ng anghel, mayroon siyang sinabi na siya ay muling mabubuhay. At yun nga ang nangyari. Pero yung mga alagad niya, kahit paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, hindi nila maintindihan. Bakit? Wala pang taong namatay na muling nabuhay. Kaya kahit anong paliwanag ng Panginoon sa kanila, hindi sila maintindihan. Ngayon, yung nangyari na, parang ganito, makinig kayo sa akin. Parang ganito ang nangyayari. Darating isang araw, pupunta tayo sa kaharian ng Panginoon, yung physical, yung tinatawag natin na langit. At doon mo palang masasabi na, totoo nga, andito nga ang langit. Pero habang wala pa tayo doon, para tayong katulad ng mga alagad na to, na habang nagkukwento ang Panginoong Hesus about doon sa kanyang muling pagkabuhay, oo. Pares mo man yan, habang nag-surma doon si pastor, oo. Pero kapag nangyari na, saka pa lang, kasi may mga taong gano'n eh, kapag nangyari na, kaya ang pananampalataya, kahit hindi pa nangyayari, pinaniwalaan mo. Amen? Okay, ngayon. Ito po ang dahilan bakit may resurrection. Makinig. Bakit may resurrection? Bakit may muling pagkabuhay? Basahin nyo ito ng malinaw ha. Basahin nyo. 1, 2, 3, go. Ngunit, sa katunayan, okay, sabay-sabay ang espiritu natin sa pagbasa. 1, 2, 3, go. Ngunit, sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay. Okay, ito ang reason ha. This is the reason. Note, the reason. Kung bakit binuhay si Kristo, ito ang dahilan. At ito'y, ano sabi? Ano sabi? Ibig sabihin, every time natatanungin ka sa resurrection, ato ang katibayan. Muling ang bubuhayin ang mga patay. Bakit? Wala pa kasing tao na nalibing, tapos hindi nabuhay. Pero para ipakita sa atin na may katibayan na meron. Meron. Kaya nga dapat magsasaya ang buong mundo dahil from the very beginning, from the creation until Jesus, wala pa ni isang taong lumabas sa libingan. Kaya yun ang pinakamalungkot. Kaya malungkot tayo pag may namamatay. Lalo na pag walang Kristo. Pero pag may Kristo, nalulungkot tayo dahil nawalay muna siya sa atin panandalian. Amen? Pero pag walang Kristo, Diyos ko. Amen? Kasi bakit? Wala pa kasing tao. Pero heto, kaya nga pinakita ng Panginoong Hesus, pinakita ang katibayan na siya'y muling nabuhay para bigyan tayo ng katibayan na merong muling pagkabuhay. Pwede mo bang palapakan ang sarili mo na meron kang pag-asa? Ang tawag natin dito, blessed hope. Amen. Ito yung pag-asa natin. Dahil mayroon tayong model. Mayroon tayong model. Mayroon na pong lumabas sa libingan. At hindi na siya muling namatay pa kailanman. At siya ang ating Panginoon. Amen. So ngayon, eto na. How Christ victory, ngayon, paano natin i-claim to? Sige, pastor, naintindihan na namon. Tamang ginsabi mo, ginmodel na Jesus. Yan na adlaw, nag-celebrar kita. Pero paano namon ina-i-claim? Paano namon i-claim ang tagumpay ni Jesus? Kasi ganito yon. Pag naunawaan po natin yung tagumpay ng Panginoong Hesus at hindi natin nilakaran, sayang yung pagiging Kristiyano. Ang tawag ka dyan, magiging isa ka sa casualty. O magiging isa ka sa biktima. Ayaw natin lahat maging biktima. Gusto natin tayo ang panalo. Amen. So makinig ng maigi, isulat kung maaari. Isulat po yung mga talata para maunawaan nyo, para hindi tayo maging biktima. At tayo dapat ay mananagumpay. Sabihin mo muna, mananagumpay ako. Okay, ready na? Okay, makinig. Number 1, why Christ's victory became our victory. Why? Number 1 reason, we overcome sin through Him. Okay, makinig ha? Tayo ay magtatagumpay sa kasalanan dahil kay Kristo. Sino po point natin?
Sino? Sino? Sino ang tagumpay mo sa kasalanan? Si Kristo. Kasi wala po tayong kakayanan. Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Every one of us here was a victim of the enemy. So sino ang kailangan natin? Si Christ. Ang sabi ng Bible, hindi siya nagkasala. 1 Corinthians 5:21, hindi siya nagkasala. Ngunit alang-alang sa atin, siya ay nagmukhang makasalanan. Para sa pagkikipag-ugnayan natin sa Kanya, tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sino ang kailangan natin? Yung walang kasalanan. Sino ang kailangan natin? Sino ang kailangan natin? Yung walang kasalanan. At sino yung tao na buhay sa mundo ito na walang kasalanan? Si Jesus. Siya ang kailangan natin. That's why we overcome sin through Jesus. That's why I need Jesus, you need Jesus, because He is our Savior. Savior of what? Savior from sin. Bakit? He is holy. If Jesus is not holy, why I come to Him? Okay. Ito ang number 1. Pag-usapan po natin, paano natin matatagumpayan ang kasalanan sa pamamagitan ni Kristo? Hinay-hinayin ko po, paano ko mapapagtagumpayan ang kasalanan sa pamamagitan ni Kristo? Ito po ang talata, ipapaliwanag ko po sa inyo. Basahin natin dahan-dahan ha, yung may mga kulay, pansinin niyo po. Ang kasalanan. Aha, okay. Sino ang pwede magsulat para, gusto ko kasi maging malinaw, word na kasalanan sa papel. Yeah, papel. Pakiusap eh. Tapos Kuya Francis, halika. Kasi gusto ko po na, pag may illustration kasi, alam niyo naman, teacher, pag hindi kayang may paliwanag na maayos sa kanya mga estudyante, gagawa yan ng illustration. Para bakit? Para maunawaan. The more na may illustration, mas maiintindihan ng mga estudyante. Tandaan niyo po, discipleship, ang word na discipleship is not a religious word. It is educational word, which means students. That's why today, you are my students. I am your teacher. Okay. Okay. Ang kasalanan. Okay, kunwari ito ang kasalanan ha. Kuya, dyan lang kayo, may susulat pa kayo. Ay pumasok sa sanlibutan. Hindi pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Dito ka Adan, ikaw ang makasalanan. Ayan. Pumasok daw ang kasalanan. Hawakan mo Adan. Okay? Pumasok. Ito si Adan, malinis. Tama? Kasi bakit? The Bible says we are created in the image of. Therefore, our nature is holy. Before the creation of the world, we are holy. Kaya nga pumunta si Kristo dito para maibalik ang ating kabanalan. Kasi kailangan mo si Jesus, kasi kung wala kang Jesus, walang kabanalan. Kabalustugan, marami. Kahalayan, marami. Kabastusan, marami. Ito na ngayon. Ngayon ito si Adan, banal. Sino si Adan? Banal. Pero sabi ng Biblia, pumasok yung kasalanan sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Eto na. At yung kasalanan na yan, pakisurat ng word kamatayan. Yung kasalanan, yun ang nagdadala ng kamatayan. Makinig. Kasi para marunong kayong Tagalog na Bisaya, marunong kayong sumampadong. Okay, Tagalog ko, no? Okay bang Tagalog? Marunong kayong humarap kay Satanas. Pag naiintindihan, sabi po, ignorance, ang dahilan po bakit hindi makalaban ang mga tao sa harapan ni Satanas, kasi wala pong alam. Pag wala kang alam, paikot-ikutin ka lang. Hindi ka marunong magkwenta, o bili ka, dala mo 20. Magkano to? Piso. Ay, piso yan, pero 20 binigay mo. Ang galing mo, di ba? Marami mga Kristiyano ganun sa harapan ni Satanas. Tinatawanan lang. Bakit? Sabi sa katakin mo, utok. Kailangan po natin ng wisdom from the Lord. Makinig. Ito sino to? Adan. Ano mayroon sa kanya? Dahil sa kasalanan, pumasok. Makinig ha? Pumasok. Doon sa kasalanan na yan, mayroong kamatayan. Basahin po natin. Dito ka muna, Adan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. So ngayon ang nangyayari, dahil ako, anak ni Adan, bigay mo sa akin, Adan. Thank you. Salamat sa kasalanan. Ganito pong nangyari. At pag-aanak din po ako, pakibigay dun sa katabi mo. Ayan. Yan. Lahat tayo mayroon yan. Ibalik nyo naman naman, ang dami natin. Tatagalan tayo. So, mayroon tayo, di ba? Lahat tayo mayroon ito.
At ito ang problema natin. Ba't ka malungkot? Ba't ganyan ang mukha mo dahil dito? O tinan mo mukha ng katabi mo. Ayan. Ito ang problema natin eh. Amen? Ito ang problema talaga natin. O, next, Ate Pep. Pindot mo, Ate Pep. Ito ang maganda. Ito ang maganda. O, ito ang maganda. Basahin nyo. Halika. Rafael, halika. Dito ka. Jesus. Jesus. Ayan, ha? Grabe, taas pala ni Jesus. Kaso nga lang, di naman makita. Baba ka muna, tangkan mo. Okay. Di ba, kailan pinako si Jesus? Friday. Okay, kunwari, Friday. Taas mo ang kamay mo. Usog ka muna doon. Usog ka. Tapon mo, tapon. Bigyan mo na sa puno. Para mas maintindihan natin. Na si Christ, ganito. Ang sabi ng Bible, the Bible says, so problema natin ito. Hawakan, itago mo muna si kamatayan. Hindi si kamatayan. Ang sabi ng Bible, He canceled, ano po? Past tense, present tense. Tapos na, dili pa. O, arang nganit sa mga bata. Tapos na. Kaya ang tawag natin, finished work. Tinapos na. Maliwanag. So, saan si Jesus mamatay sa cross, ang sabi ng Bible, He canceled the record. He canceled the record of the charges against us. Alam nyo, hindi lang to. Yung kasalanan, maraming pangalan yan. O, anong pangalan ng kasalanan mo? Si Buwaon. Parasabat si Ginikanan. Amen. Babaero. Maraming katrato. Agoy, sino na magbago ka na dong? Ha? So, maraming mukha. Kung lalagyan po natin, napakarami. Pero ang sabi dyan, sabi dito, kinuha niya, He canceled the record. Cancel na. Tapos na. At ang sabi niya, lahat ng charge sa atin, alam niyo pa kasi ang kaaway, ganito ang kaaway. Kunwari ako sa Satanas, kunwari, dito muna tayo ha. Di ba, makasalanan ka? Sabi mo niya, ugani. Wala na, pag sinabi niya na ugani, wala na. Wala ka lang, may laban ka? Wala eh. So, anong tawag sa kanya? Alipin. Alipin. Ang tao na wala kay Kristo, alipin ang kasalanan. Nga lang, kailangan tumawala, kasi pag nawala to, lalakas ang aking loob. Pero hanggat andito ka rito, hanggat mayroon ka yan at namumuhay ka dyan, kahit ano mong Kristiyano, lakad ka ng lakad, praise the Lord ng praise the Lord ka, hallelujah ka ng hallelujah, pagbaba mo sa baba, babaunan ka na naman sa Satanas, pagbalik mo dito sa Domingo, adi ka naman, Pastor, good morning. Lulugo-lugo ka na naman. Bakit? Andiyo pa rin yun. Pero sabi ng Bible, pakibasa 1, 2, 3, go. Against us. Okay. Alam niyo po ang ginawa niyan? Hawakan mo. Kabilaan. Pak! Pak! Pinako. Ngayon, kaya sabi ko sa inyo, kailangan nyo maintindihan. Ang tawag dito, divine exchange. Dahil hindi kaya ng tao, isa lang po ang solusyon, kailangan ng taong banal para mapawi ang ating mga kasalanan. At ang sabi ng Bible, kinansila ng Panginoong Hesus lahat ng ating mga kasalanan at ipinako doon sa krus. Sayang wala tayo nitong cross. Kung may cross sana, alam niyo ang mangyayari, maiiwan to sa cross. Kasi bakit? Si Jesus, nilibing. Jesus, yan ka na lumalabas ha? At naiwan po dun sa cross. Took it away by nailing it to the cross. Kaya every time you see the cross, thank you Lord. I am forgiven. Come on. Okay. Ngayon, eto na. Pwede na bang magsaya si Adan? Pwede na ba siya magsaya? Bakit? Bakit siya magsasaya? Sino ang dahilan? Bakit siya nagtagumpay sa kasalanan? Yun. Number 1, we overcome sin through Jesus. Ngayon, kaya bawat linggo, may rason, may dahilan para magpuri, magpasalamat sa Panginoon.
Amen! Kaya kung pinalaya ka sa kasalanan, dapat every Sunday, hindi ka nasabihan ka mga sulit. Sige, sumayaw tayo. Baka mamaya kung naiintindihan mo to, wala pang praise and worship, sumasayaw ka na. Amen. Puso mo siya, bakit? Meron kang ipagpapasalamat. Okay, ito po. Pakibasa. Usugan na kita. Okay, para mas maintindihan na. Pakibasa. For the sin of one man, Adam, caused death to... Di ba, paliwanag ko na sa kanina. Roll. Okay. Next. But even greater, ito maganda. But even greater, God's wonderful grace. Pakisulat ng word grace. Nasaan ang parasulat natin? Parasulat. Kelvin. Sulat. Okay. Ang sabi doon, God's wonderful grace at isa pa, righteousness. Pakisulat ng word na grace and righteousness. Kasi ito ang pinaka-importanting word sa loob ng iglesia. Yung word na grace and righteousness. Pakibasa, God's wonderful grace. Ang ibig po sa ng grace, kaluoy. Yung kaluoy sa Diyos, kasi waragad ka kaya ng si Francis magbago. Wala talaga. Kahit anong gawin ni Francis, mag-tumbling-tumbling ini, magpapako pa ini, waragad siya may mo. Amen? Ano, mapapako ka pa? Hindi na. Tapos na si Kristo. Amen? So ngayon, dahil doon sa cross, pakisurat, grace muna, grace. Yan, okay. Dito sa grace, ito po, dahil sa biyaya, tingin kayo, sa biyaya, okay, dahil wala nang kasalanan, pumasok yung biyaya. At ngayon, may kasama po siyang, yan. Sa loob ng biyaya, mayroon pong katwiran. Hindi ka matuwid. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, pag humaharap ka sa Kanya, mayroon kang hallelujah. Praise God. Amen. And that's the power of Jesus. Bakit kailangan ni Jesus? Pag hindi pumunta dito si Jesus, wala tayong righteousness. Thanks be to God. Amen. Oh, basahin nyo. Ito bang declaration? Sa lahat ng may grace and righteousness, pakibasa, for all who receive it. Did you receive grace and righteousness? Amen. Did you receive? Amen. Kung tumanggap ka ng biyaya at katwiran ng Diyos galing kay Kristo, makinig. Pakibasa. Okay, parang na-disconnect kayo sa akin Baka na, connect ali. Walang bayad ang wifi ko Connect kayo, connect. 1, 2, 3, go. For all who receive it will live triumph over sin and death. Therefore, to overcome sin and death, I need the grace and righteousness of God. Amen. At ang sabi sa baba, through this one man, Jesus Christ. Kaya ngayon may dahilan akong magsaya every Sunday. Malakalapit na ako sa Diyos because I am righteous. I have righteousness through Jesus Christ. Kung ano, halika Christ. Yan. Magsasaya ako dahil kay Kristo binigyan niya ako ng righteousness. I have a reason to praise and worship Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Oh, come on. Did you see it? Hindi ka nagasaya dito dahil makikita mo naman ang gwapo mong pastor. Hindi, joke lang. Hindi yun. Hindi. Si Jesus. Siya ang dahilan. Bakit ka pupunta? Bakit ka magsasaya? Bakit tayo tataas ng kamay? Amen. Amen. You came here for Jesus. Thanking Him. Grateful. Bakit? I am saved. Through His sacrifice, He nailed my sin, my death, in the Calvary. And He gave me grace and righteousness. Oh, now, Satan, come. Nakita mo to? Sabi ng Satan, oo. Go away. You don't have power over me. I am righteous in Christ. Pakisabi po. I am righteous in Christ. Lakaran nyo. I am righteous in Christ Jesus. Lakaran natin yan. Amen. Every day, I am righteous in Christ Jesus. You must believe, you must receive, and walk in the truth. Alam niyo po, if the enemy deceive you, kahit gaano kakapangyarihan ang ginawa ng Panginoong Sus, mawawalan sa isay. But if you apply this truth, kailangan to. Pakibasa. Okay.
Number 2. Okay, salamat ha. Salamat. So mayroon na tayo. Anong mayroon tayo? Grace and righteousness. I am saved through Jesus. Okay. Number 2, why Christ's victory is my victory? Bakit tayo nagsasaya? We overcome sin because of the righteousness of Jesus in my life. I overcome sin not for mine, but for Jesus. He gave me righteousness. Alam niyo po yung word na righteousness? Cleanliness. Malinis ka na. Ibig sabihin, wala ka ng kasalanan. Amen. Okay. Number 2, maganda to. Kailangan maintindihan to. We overcome death. Okay, pag-usapan po natin to. True. Okay, Jesus, halika dito, Jesus. Huwag kang aalis dito, Jesus. Yan. Kaya kailangan po natin siya dahil siya po yung namatay at muling nabuhay. Paano mangyayari? Kasi yung ginawa ng Panginoong Kristo, kailangan po magkaroon po yun ng, sabi ko nga mangyari sa buhay natin yun. Kasi kung naiintindihan natin yung ginawa ng Panginoon, natin pinamumuhay, masasayang. Maliwanag po. O, makinig. Mapapagtagumpayan, upo lang muna. Mapapagtagumpayan natin ang kamatayan sa pamamagitan ni Jesus. Okay, basahin po natin yung word. Mag-i-English po ako. But let me reveal to you. Sabi ni Pablo, makinig kayo, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, pinaliwanag niya, paano mangyayari to. Makinig kayo, kasi last days po to. But let me reveal to you a wonderful secret. Pakisabi secret. Okay. Basahin po natin. We will not all die, but we will all be transformed. Makinig kayo sa akin. Makinig, tingin po sa akin. Kausap ni Pablo yung kanyang mga taga-Korinto. Sa panahon na yon, nananampalataya siya na darating ng Panginoong Hesus. Kaya ito po ang pananalita niya. May iba sa atin dito na darating ang Panginoong Hesus na hindi makakaranas ng kamatayan. At ang sabi niya, pero sabi niya, lahat tayo kailangan matransform. Pakisabi po, transform. Pag sinabi pong transform, ibig sabihin, mabago. Kaya nga sabi natin, unless a man be born again, o unless a man hindi magbago, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Okay, ngayon, tingnan po natin. Anong kailangan mangyari sa buhay natin? Transform. Pakisabi, transform. I need to be transformed. We need to be transformed by the power of God. Kahit anong gawin mong transformation sa mukha mo, yun pa rin yan. Gaganda ka lang. Guwagwapo ka lang. Pero yung transformation spiritually is through Jesus. Maliwanag po? So kaya nga, mas intindihin po natin to. Okay. Basahin po natin. Kailan daw mangyayari yung transformation? Makinig. Kailan mangyayari yung transformation? It will happen in a moment. Pakibasa? In a blink. O, blink una. Blink. Kisap. Sa isang kisap mata, sabi niya, when the last trumpet, but when the trumpet sound, those who have died will be raised forever. Hindi po yung namatay. Lahat na namatay kay Kristo. Yung bubuhayin po, yung mga namatay kay Kristo. Kaya yung mga nanampalataya sa Panginoong Hesus na namatay, sila buhay bubuhayin. Okay, makinig. And who are living will be transformed. So, yung word na transform, yung mga buhay, kailangan po matransform. Makinig kayo, Mege. Makinig. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Halika dito, Francis. Halika. Hawakan mo yung righteousness. Nasaan na yun? Okay. Diba, ito si Francis. Wala na siyang kasalanan dahil sa Panginoong Hesus. Dahil doon sa offer. Mayroon siya ngayong grace and righteousness. Kaya namumuhay siya ngayon sa katuwiran. Hindi niya kailangan bumalik sa kasalanan. Kasalanan mo na yun pag lumukso ka. Kasi bakit? Alam mo malinis ka na, anong gagawin mo? Magpakalinis ka sa harapan ng Panginoon. Mamuhay ka na may katuwiran at may kabanalan. Amen? So ngayon, ito na ngayon. Sabi dito, itong katawan na to, kailangan po ito matransform. Alam niyo po ang nangyari, makinig kayo. Ang Panginoong Hesus, nang siya po ay malibing, paglabas niya po, gusto siyang hawakan ni Maria Magdalena. Ang sabi ni Maria, wag ka munang humawak sa akin. Bakit? I need to be glorified. Yung word na transform, glorified. Our body must be glorified. Bakit? Sabi ng Bible, may katawan na panlupa at katawan panlangit.
Kaya yung katawan na to, papalitan ng panlangit. Hallelujah, praise the Lord. Pag napalitan na to ng panlangit, hindi na to makakaramdam ng sakit, wala ng pain. Amen? Wala ng problema. At ang sabi ng Bible, wala na tayong mga luha at dalamhati sa buhay. Pero habang andito ka pa, sabi niya, endure muna, endure. Habang andito tayo, tiis. Bakit? Inaantay natin yung pagdating ng Panginoon na kung saan babaguhin nyo yung ating mga katawan. Itong makasalanan na niyan mabuot pagkaagad diri na, babalyuan ini. Amen? So ngayon, basahin po natin. Kailangan matransform itong, anong transformation? Glorified. Ulitin ko po, wala pong papasok sa kaharian in a physical realm, sa literal na kaharian ng Panginoon, langit na, papasok tayo, wala po doon papasok na makasalanan. Walang papasok doon na walang dala nito. Lahat ng papasok doon, di ba, laging may kwento ang Panginoon na mayroong kasalan, dumalo, walang damit. Sabi, ano ka didi? Kilala si Jesus, pero hindi niya alam na kailangan ng righteousness. Marami mga Kristiyano nakakalungkot. Kilala ang Panginoong Jesus, pero hindi ito kilala. Hello? So, ngayon, basahin po natin. Pakibasa. Then, when our dying bodies had been transformed into the body that will never die, makinig kayo. Saka pa lang, ito, pagdating ng Panginoong Jesus, kinig kayo sa akin. Pagdating ng Panginoong Jesus, i-glorify niya to. Amen? Sino po ang i-glorified? Lahat po ng may mga righteousness. Makinig. Ito na ngayon. Ita-transform na to. Ngayon, magiging katulad na ako ni Jesus. Totally. Finally. We are the same. Glorified, glorified. Heavenly body, heavenly body. Praise God. Ito na ngayon. Saka pa lang natin sasabihin, death is swallowed up in the victory. Death, where is your victory? Death, where is your sting? Kasi, wala na pong kamandag si kamatayan kasi glorified na to. Hindi na to mamatay kailanman. Naiunawaan niyo po? Kaya, hindi na to pwedeng patayin na patayin. Si Jesus, hindi pwedeng kahit ilang beses mo ipako, mabubuhay yun. Tayo, hindi pa. But when Jesus come and glorified our body, we will experience a life that never die. Kaya amin ang ginaparasabi ni Pastor sa inyo, makinig kayo mga kapatid. Amin ang dahilan bakit nano kayo naurit ka mo pag na-rebuke na ka mo. Amen? Isabihan ka lang, nano kayo wala ka magsimba, masabat ka man, malabot mo. Amen. Wala man lang mag-revoke, pero sa loob-loob mo, labot mo, Pastor. Amen. Hallelujah. I appeal you, my brothers and sisters. I love you with the love of the Lord. Bakit? The Lord has promised to us with a better life. Although in this life, we struggle. We do our best to have a beautiful life. Pero this is not yung pangako ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, seek you first the kingdom of God. Bakit? The kingdom is forever. Kaya sabi sa katakay mo, huwag ka magagalit pag nirebuke kita. Amen. Sabihin mo, with the love of the Lord. Di ba? Mahal natin ang bawat isa. Ayaw natin na may napapahamak. Ayaw natin na mayroong taong napapasama. So, basahin po natin. Kailan natin masasabi? Ngayon wala pa. Masasabi natin na, death, where is your sting? Kapag nag-glorified na. Pero mayroon tayong passes. Dahil mayroon tayong righteousness. Amen? We can face the enemy right now. We can face. I am righteous in Christ Jesus. Get out. Kasi ang gusto ng Satanas, patayin lahat ng tao. Kailangan, kasi bakit? Kapag ang tao namumuhay sa kasalanan, mayroon siyang kamandag. Amen? Pero kapag nawala na yung kamandag ng kamatayan, praise God. You can say, get out, Satan. Nakita na kamusa, naalala ko po, may ido po na gurang-gurang na. I remember, okay lang po sa inyo magkwento ako kadali. Mayroon pong ido, nadako-dako, makusugusog ang Moses, wow, wow, wow.
Tapos, sobra kada ko niya, sa busis pa lang, madlo ka na. Niyang gingurugdan ng mga magbarkada, ginugdan. Tapos, linuksusan dako na ido. Tapos, gimparkagat, gabi hadlok niya. Gimparerok sa ng tel. Tapos, kita niya, wala man sin, samad. Sus nakita niya, wala na galingipunan, ido, sa sobra na, kagurang. Irog sana si Satanas. Wala na ngip, sa mga Kristiyano, wala na siya, ngipon. Sabi sa katakin mo, anhuna mo lang, merara sa imong kasalaan. Anhuna mo lang. Pinaniniwala ka ni Satanas na makasalanan ka. Whereas pagkita mo, pampira, wala manggali akong kinagatan. Sabi niya, kaya naman, taan ido, grabe yung kagat. Kaya sabi niya, o sige, kagat. Ilang ka sa ido, kagat. Sukuan ido, sing kakangat-ngat. Kaya naman, bisan anong kagat niya, wala man siya sin. Kaya wala nang ngipon. Ibig sabihin, si Satanas, pag wala nang ngipon sa buhay mo, kahit anong gawin sa iyo, wala siyang gagawa. Makakapoy na lang siya. Masabi sa Satanas, sa iba na lang. Hindi dito. Sabi ni Satanas, habok ko na sa Generation for Jesus, dilo ko na dulot dida. Amen! Praise God. Shall we clap the Lord? Pero dapat malinaw at maintindihan. Alam niyo po, mawawala ng kapangyarihan sa Satanas sa buhay ng isang tao kapag natanggap niya ang biyaya at katwiran ng Diyos. Kapag namuhay siya sa kabanalan ng Diyos, kailanman wala na pong kapangyarihan itong kasalanan sa buhay natin. Amen. So, ngayon, for sin is the sting that result in death, and law gives its sin power. Okay. But thank God, wow. Pakibasa, give us victory over sin and death through our Lord. Sino ang ating tagumpay? Jesus. Wow. Sino ang mag-glorify sa natin mga body? Jesus. Sino nagbigay sa atin ng righteousness? Si Jesus. That's why every Sunday, sino ang kadimo? Si Jesus. Hindi si sister. Amen? Hindi si Jesusa. Amen? Hindi si Christopher. Amen? Maliwanag yun, ha? Okay. Ngayon, paliwanag ko po sa inyo, pakibasa. But in fact, Christ has been raised from the dead. He is the, okay, Jesus, halika. Ito na tayo ngayon. Jesus, halika. He is the first. Tindog. He is the first. Siya yung unang na-resurrect. Wala pong kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Bakit? Napagtagumpayan niya. He is the first. He is the second. Who's the second? You got my point? Siya yung nauna at lahat na tumanggap, eto na si Francis, dahil andito siya ang pangalawa. Amen? He is the first, sabi niya, of great harvest of all who have died. So, yung nangyari sa Panginoong Hesus, yung mga nampalataya, binigyan niya ng righteousness, ang sabi niya, come. Come. Sino yung makakasunod sa Panginoong Hesus? Yung mga righteousness. Pag mayroon ka, kasama ka dun sa linya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Okay, sino ganda ikaw na doa? Okay, masakang tahat. Okay. Oh, you see, makinig. Just as death came into the world through one man, now resurrection from the dead has begun. Wow! Has begun. Kung paano nagsimula ang kamatayan kay Dan, nagsimula din ang pagkabuhay sa pamamagitan ni Kristo. Sinong ating pag-asa? Christ. He is our resurrection. Amen? Okay. Pakibasa. Just as everyone dies, because all we belong to Adam, everyone who belong to Christ will be given new life. Amen? Okay. Ito na. But there is an order. Ito na po ang program. Ito ang order ng resurrection. Makinig. But there is an order to this resurrection. Christ was raised as the first of the harvest. Then all who belong to Christ. Do you belong to Christ? Okay. Will be raised when He comes back. Kaya nga nag-aantay tayo sa Panginoon. At habang nag-aantay tayo, Lord, minsan burubadli kita sa mga kasalanan, di ba? Kasi ang puso natin katulad na ng Panginoong Hesus. At ang sabi dito, pagbalik ng Panginoong Hesus, wow, isasama tayo. Amen. Yes. Lahat ng mga napagod sa Panginoong Hesus, come on, pasok ka na sa aking kaharian. Yan ang dahilan bakit tayo nagtitiis sa mundong ito.
Ito ang dahilan bakit tayo nagtitiis sa pamumuhay sa katwiran at kabanalan. Bakit? Punong-puno ng kasalanan ng mundong ito. Yan ang dahilan. Kaya nga sabi ko nga kung may mapinakadisiplinado na buhay o na tao sa mundo, tayo yun. We discipline ourselves for the purpose of spiritual. Because we are for Christ. Amen? Okay. And after that, the end will come. Ito na. When He will turn the kingdom over to God the Father, having destroyed over ruler and authority and power. Dito po magtatapos ang mundo. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus, i-glorified, din isasama dun sa kanyang kaharian. Wala na pong kamatayan. Amen? Okay. So, ngayon, mayroon na tayong righteousness. We are candidate to receive a glorified body. Shall we clap the Lord? Okay. Salamat. Salamat. Okay. Thank you. Salamat sa iyo sakripisyo. Amen. Ngayon, ito ang pangatlo. How Christ became our victory. Number 1, because we overcome sin through Jesus. Amen. Number 2, we overcome death through Jesus. Okay. Ito ang last. We overcome. Ito ang dapat. Ito na. Sino din makibuksing kan Satanas? Salamat sa usad. Sinda meron. Sino din ang handa nang humarap kay Satanas? Kasi dapat lahat na mananagumpay, marunong humarap kay Satanas. Okay. Ito po ang gagawin. Makinig ha, makinig. Ito ang pinaka-importante sa tatlong ito. We overcome Satan through Him. Pakibasa. Because God's children are human beings. Makinig. Made of flesh and blood, the Son also become flesh and blood. Sa madaling salita, dahil daw po ang mga anak ng tao o anak ng Diyos ay tao, so yung anak ng Diyos kailangan din maging tao. Amen. Ngayon, for only as human being could He die, ito po, and only, pakibasa, pakisabi, only by dying could He break the power of the devil who had the power of death. Makinig kayo. Bakit kailangan pa ni Jesus mamatay? Kasi nga ang lahat na tao na mamatay. Kasi kung hindi niya maranasang mamatay, sino magtutubo sa iyo dun sa libingan? Kaya grabe nga, kung makikita niyo po, grabe ang pagmamahal ni Lord. Kasi hanggang sa libingan, pinuntahan ka. Hallelujah. Para bakit? Kasi yun ang pinakalas na pupuntahan po natin. At doon sa pinakalas na pupuntahan natin, pinuntahan tayo ng Panginoon. Wow. Makinig. So para bakit? Kasi pag wala na, kaya nga pag kinuha tayo ni Lord muna sa, di ba, nalibing tayo, kunin tayo ni Lord, i-glorified tayo. Wow, that's a victory. Amen. That's our victory. Okay. Ito po, pakibasa. He canceled the record of the charges against us and took it and nailing to the cross. So salamat kay Lord. Cancel na po yan. Ito po. But when people keep on sinning, makinig, it shows that they belong to the devil. Napansin niyo po? Kaya yung mga anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Nagkakamali tayo. Nagkakamali. Pero ayaw natin mamuhay sa kasalanan. Okay, pakibasa. Who has been sinning since the beginning. So, but the Son of God came. That's the reason why Jesus came here. To destroy the work of the devil. At paano natin ito mapapagtagumpayan? Ito po ang pinaka-importante na gagawin nyo. Ito na po. Last verse. Wow. Dito tayo magtatapos. Ito, kailangan nyo po ito maintindihan at isabuhay. Makinig. Intindihin at isabuhay. Dito magtatagumpay ang mga anak ng Diyos. And ito po ay nakita po ni Juan, prophecy or ibig sabihin, nakita ni Juan kung paano nagtagumpay ang mga anak ng Diyos. Kasi prophecy po ito. Yung tinutukoy po na tayo yun, yung mga nagtagumpay. Makinig. Ang sabi pakisabi, palitan po natin yung kulay blue ang babasahin nyo para personalize. We have defeated Satan. Paano daw magtatagumpay ang isang tao, ang Kristiyano? By the blood. Okay. Bakit po nakakapangyarihan ng dugo ni Jesus? Ito po ang dahilan. Dahil banal.
Bakit makapangyarihan ng dugo ni Jesus? Dahil banal. Ano ang mayroon sa Satanas? Kasalanan. Kaya, magtatagumpay ka by the blood of Jesus. Kaya by the blood of Jesus, you will overcome. Kaya nga, di ba, dun sa pagkamatay ng Panginoong Hesus, sabi niya, He canceled the charges. Lahat ng mga pwedeng charge sa atin sa kaaway by the blood. I hope you got my point. Name it! Lahat ng akusa sa iyo ni Satanas, by the blood of Jesus, I cancel it in Jesus' name. Bakit? Only by the blood of Jesus, we will overcome Satan. Kaya lahat ng sitwasyon na ito, depression, by the blood of Jesus, in the name of Jesus, get out. Poverty, in the name of Jesus. Lahat ng gagawin po natin, declaration, lahat ng pagharap mo kay Satanas, by the blood of Jesus. Only by the blood. Pero make it sure you are righteous. Make it sure you receive the grace of God. Make it sure you are children of God. Makinig. Bakit? Kasi kapag hindi ka seryoso, makinig kayo sa akin, kapag hindi ka seryoso, gagawin mo lang to, na hindi mo nauunawaan, magkukwento ako sa inyo. Merong isang Kristiyano na akala niya, Kristiyano na siya. Bakit? Nagsisimba din siya. Kasama siya ng mga born again. Pero, ganyan po siya. Alam niyo na yon. Medyo nabali ng konti. Amen? Pero naniniwala siya, born again ako. Pero pag nagsisimba siya, brother, good morning, brother. Amen? Yung tipong, pagkaharap, lalaki, pagtalikod, ay, gwapo. So, ibig sabihin, natatawa kayo ng gano'n, pero may maraming Kristiyano na gano'n ang buhay. Pagkaharap mo mabuti, pero pagtalikod mo hindi. O anong pagkakaiba nyo ng dalawa? Parehas lang kayo. So ganito, ibig sabihin, hindi siya matuwid. Nagkukunwari siyang Kristiyano. So ngayon ito, mayroon na possess. Ibig sabihin na possess, mayroon po kasi ang trabaho ni Satanas, i-possess. Ibig sabihin, pag sinabing possess, kuhaon ka, angkunon ka. Bakit? Hindi ka naman talaga sa kanya. Kaya si Satanas, walang poder sa imo Satanas dahil kaysa Panginoong Hesus ka. Bakit? We are created by God. Kaya pag sinabing pinoses, gusto kang kunin. So, yung isang tao na napoposes, ibig sabihin, makasalanan yon. So, naposes. Habang napoposes yun, mayroong mga Kristiyano, pumunta, pinanalangin. Kasi ang makakapagpalayas lang po ng masamang espiritu, yung mga taong banal. Bakit? They have holiness, they have the Spirit of God. So, lumapit na ngayon, pinanalangin. In Jesus' name, in Jesus' name. Tapos, umintra man siya. Eh, nakita niya, naintindihan niya kasi. Hindi kasi pwedeng naiintindihan lang, kapatid. Sabihin mo, si Kristo pinamumuhay, hindi naiintindihan. Kasi maraming nakakaintindi kay Kristo, pero hindi namumuhay. Ito na ngayon, sumama. In Jesus' name, in Jesus' name, sabi sa in Jesus' name, bakla! Napahiya siya. Amen? Bakit? Yung demonyo, kilala siya. Sarili niya, hindi niya kilala. Kaya sabi sa katakay mo, siguraduhin mo, kilala mo sarili mo. Dapat alam mo na you are child of God. Dapat namumuhay ka doon. Huwag kang pipiling-pilingan. Panindigan mo ang pagiging Kristiyano mo. Panindigan mo ang pagiging anak mo. Amen. Maliwanag po ba? Kaya sabi sa katakin mo, magseryoso ka sa Panginoon, huwag kang pabiro-biro. Amen. So, paano natin mapapagtagumpayan? We have the righteousness. Ito na ngayon. Every time you have situation na hindi kaya, ito po, only by the blood. Kaya nga sabi natin, thank you, Jesus, for the blood applied. Bakit? When you apply the blood of Jesus, alam niyo po, lahat pwede i-cancel. Basahin po natin. And by our testimony, pakibasa, we did not love our lives so much that we are afraid to die. Kasi pag naaaraman mo kung para kanino ka, hindi ka matatakot. Only by the blood of Jesus. Saan natin yung victory? By the blood. Amen? Pag may problema nung apply, blood. We need the blood and we need to apply the blood of Jesus. Amen? Okay. How Christ's victory become our victory? Number one, we overcome sin through Him. Paano natin napagtagumpayan ng kasalanan? Anong sabi doon kanina sa binasa natin?
Ano ang ginawa ng Panginoong Hesus? He nailed it to the cross. Kaya, nasaan yung kasalanan mo? Nasa krus. Nailed it to the cross. Ando, napako. Amen? Kinuha ng Panginoon lahat. Ano meron ka ngayon? Righteousness. Kaya dapat bababa dito. Lahat ng bababa, you know yourself that you have righteousness. If you believe Christ, you have righteousness. We overcome sin through the righteousness of Jesus. Okay, number 2. We overcome death through Him. Paano natin napagtagumpayan yung kamatayan na yan? It's because of Jesus. He was resurrected in the grave. Then tayo na nanampalataya sa Kanya, pagdating ng araw, dahil may righteousness tayo, candidate po tayo sa glorified body. Amen? At ito, pangatlo, hindi tayo magtatapos. We overcome Satan. How we can overcome Satan? Through the blood. Pagdating nyo sa bahay nyo, every day, hindi lang ngayong linggo. Bawat sitwasyon na mayroon tayo, don't forget to apply the blood of Jesus. In every situation, you're righteous. Bakit po? This earth is full of demonic forces. Alam niyo po, ang mga nakikita lang natin is the result of the power of darkness. But now, as a child of God, kailangan po makita ng kaaway na mayroon tayong ginagawa. Na hindi lang tayo naniniwala, kasi alam niyo po, kailangan mag-expand ng karya ng Panginoon. At ikaw po ang kailangan ng Diyos para mag-expand ng kanyang karyaan. Anong gagawin mo? Kailangan mo manindigan. Kailangan mo i-declare yung ginawa. Kaya nga ang tagumpay natin, yung tinapos. Ano ang ginawa ng tinapos? Tayo ay naligtas. Tayo ay napagtagumpayan natin ng kasalanan dun sa tinapos. Napagtagumpayan natin ng kamatayan dun sa tinapos. Mapapagtagumpayan natin sa tanas dun sa tinapos ni Jesus.